Doon may makikita ka na 2,800 votes yung boto niya. Nung natulog na, kinabukasan, naging 2,600. Yung mayor namin sa district, natulog siya, 28,000 yung boto, pagising niya, naging 25,000. So, meron talagang problema sa computer. Pangalawa, paano ko nasabi na walang ano sa reforma si George Garcia? Alam niyo ba, noong 2016, may joint memorandum circular ang Civil Service Commission at ang COMELEC noon na pinagbabawal nila magkampanya ang barangay officials. Sinabi ng civil service yan, kasama. So dalawang constitutional body na nagsasabi bawal magkampanya ang barangay officials dahil kailangan sila ay a political independent. Anong ginawa ni George Garcia? Just by a minute resolution of the COMELEC. In other words, sila lang ang desisyon. Hindi na nila kinausap ang Civil Service Commission. Ano sabi nila? Pwede magkampanya ang barangay officials. Nung ginawa nila yan, doon ko nakita nila hindi reforma ito si George na kailangan niyang gawin yan kasi alam niyo kung bakit? Kailangan nilang pagkampanyahin ang barangay officials para sa alyansa kasi natatalo na sila on the ground ng Duterte. So binigyan nila ng tsansa ang mga barangay officials magkampanya para sa alyansa ni Marcos. So nakita ko hindi talaga siya pro-reform. So lahat ng sistema sa pagpili ng tamang tao, hindi na natin nagamit. Itong reforma, bibitahan ako muna ni Kawili. Salamat Kawili, no? Of course, si Bibi, nag-invite sa akin eventually. Alam mo po, yung walang buwan, personal sa akin ko, no? Yung walang buwan na nagsilbi ako sa gobyerno was a very humbling experience. Alam ni, nabanggit kanina ni kaibigang Doc Edwin na taas ang aming kanang kamay ng kami kabataan. Anong nagawa namin kagandahan sa kabataan? Alam niyo ba nung araw, noong 1990, ang public school system nagpapabayad ng tuition fee? Noong 1990, nagpabayad ang mga magulang sa public school. Anong ginawa namin ng kabataan noong 1990? Sinabi namin sa DEX doon na ayon sa konstitusyon, wala ka dapat babayaran isang 5 sa public school system. Nung pinaglaban namin yan, the following year, dineklara ng gobyerno na hindi na magbabayad isang 5 ang public school system. Kasama po ang pinaglaban sa reforma nila. Malalim po ang takbo. Hanggang sa panahon ni Noynoy Aquino, lumalabas pa rin ako. Nagrarally pa rin ako. Nagsusunog pa rin ako ng FEG until 2015. Natatamaan pa rin ako ng host. Matalino na ako ngayon pag meron rally at host kasi ang host may kulay yan. Kung aktivista ka tunay, hindi ka magsusuot ng puting damit. Bakit? Pag hinost ka at may kulay at nakita may basahan ng kulay red, uhulihin ka kasi isa ka sa nag-rally. Ako, kaya dapat pag magrarally kayo, kulay itim. Para pag pinuhusan kayo tubig, walang kulay na makikita, hindi kayo uhulihin. Naging humbling experience ako sa gobyerno kasi although nakakapagsalita ako hinay-hinay, ang mga kasama ko kagaya ni Edwin, ng aming barkada, doon lang ako nakakapaglabas ng aking saluubin sa nangyayari sa gobyerno. Dahil since kasama ko sa gobyerno, hindi ko pwedeng atakinin ang nakaupo. Marami ako nakita ko, lalo na, ang pinakamasakit na experience ko sa DepEd. Pinakamasakit na experience ko yan. Pag ikaw ay straight, gagawan ka nila ng kwento, sisiraan ka nila, wala kang kalaban-laban. Anong reforma ko dyan? Sa infrastructure system. Sa infrastructure school building sa Kunisain. So nilagyan ko na maayos yan. Sinuspindi ko yung division chief ko ng 6 months. Kasi nagkukurang ko. Pero yun lang ang kaya kong i-reforma. Pero ang mahirap doon, pinakamahirap doon, sa DLG okay pa eh. Pero sa DepEd, alam nila na straight ako eh. Kasi lahat naman kalokohan, hindi lalabanan ko, hindi mo pinapansin. Gagawan ka ng kwento. Pati ang hindi mo kilala, gagawan ka pa rin ng kwento. Kaya stressed ako for 2 years. Actually, gusto ko na iwanan sana si Vicky noon eh. Kaya lang, hindi ko pwede gawin na kasi bakit nilalisan ko si Vicky. Gagawa rin sila ng kwento na umalis yan, ganyan. So, yun pinakamahirap, no? Kaya importante sa reforma, sistema at tao.
idideklara ko ngayon, never ako yumaman sa gobyerno. Kaya nga yung election ko sana, nanalo ang gobernador, hindi ko kailangan magnakaw. Kasi yung ginastos ko, yung sobrang pera ko na pwede kong gastusin. Kung nanalo ko, wala ko kailangan bawitin. Yung sweldo ng isang government officials, ano na ako yan? Happy na ako yan. Alam niyo ba ang sweldo ng isang undersecretary or governor? 150 a month neto. Neto ha? So mga 200,000, so neto ka lang 150. Happy na ako yan. Bakit? Ano bang gastos ko buwan-buwan? Umaabot lang ng 30 to 35,000 kuryente, tubig, para sa mga bata. So meron ako savings na 100,000 naman yung undersecretary ko. Eh, pwede ko kayong libre noon. Nabilibre ako noon. Kasi nakukumpil ko na sa utak ko. Alam niyo ba, accountant ako, tsaka ekonomista. So, yung mga pera, nakukumpil ko na dito, kaya ko man libre. O di ba, Edwin? Pag kumakain tayo, ako nagbabayad. Computer na yan dito. So ako, mamamatay ako malinis ng puso. Napaka-importante ng reforma sa atin. Salamat, Double D. Kasi sa sobrang very humbling experience ko sa gobyerno at sa kampanya, medyo naging matahimik ang buhay ko. Na medyo lumiit ang init ng ating dibdib para sa pagbabago ng ating bayan. Na minsan, for the first time sa buhay ko, minsan naisip ko na, dito mga nakarang buwan sa aking pag-iisip, na talagang wala nang pag-asa yung ating bayan. Na siguro, i-open mo yung sarili ko na siguro mag-ibang bansa. Or manahimik na lang kasi wala na talagang pagbabago ang mangyayari. Pero dahil sa reformang ito, dahil sa pagpunta ko rito, at nakita ko ang inyong mukha, naramdaman ko ang init na yung dibdib, lumaban ulit tayo para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman po sa inyo. Napakasarap, napakinggan. Ang isang ang gusto po natin marinig kasi si Atty. Ana Duhal, talagang galing ba yan ng Davao?